Ayun, good morning mga sir. So, katatapos lang natin magpa-PMS. Yan, i-check natin kung ano nga ba yung nabayaran natin at magkano ang inabot ng first 1,000 PMS natin. Yan, so may mga inalis din naman dun sa listahan natin katulad nung tawag dito, diesel decarb. Yun daw ay nilalagay sa tangke nung diesel natin para maalis yung moisture or yung kung ano man yung contaminants na may hahalo dun sa diesel natin. So totoo naman yung sinasabi nung iba na nasa ano pa rin, nasa owner pa rin kung ipapadagdag niya yun or ipapaalis niya bago magbayad. So ang binayaran lang talaga natin dun ay yung tawag dun, oil lang, oil na 8 liters, tsaka yung filter kasi kailangan talaga yung mga yun. So inabot tayo ng 8,007 pesos yun. Yun, uwi na tayo. And tara, samahan nyo ako. POV muna, let's go. Umulan nga pala dito sa Baguio, mga bagyo-bagyo pa sa Baguio. Tignan natin kung may pinagbago ba sa takbo yung ating Montero. Current odo nga pala nitong Montero natin 796, hindi pa umabot sa 1,000. Pero since 1 month na siya, and mas gusto ko rin yung yung bago na yung oil para kampante tayo kahit hindi umabot ng 1,000. Yun, ano pa ba? Yun, tinanong ko na rin kung kung pwedeng i-adjust yung pedal ng clutch natin kasi medyo naninibago ako sa sa takbo. Sabi naman may mga na-encounter na daw kasi sila na mga Montero manual din na pag in-adjust doon nagkakaroon ng problema. Kaya sabi ko, sanayin ko na lang din yung ganito. Medyo kasi siya medyo mataas. Kaya minsan namamatayan ako. Pero kaya naman. Kailangan lang sanayin. Almost na rin pala ako nagmamanual mula nung nag-start ako mag-drive. 7 years na So nung hinawakan ko tong Montero, nanibago ako, parang siya. Parang nagsisimula ako ulit mag-drive ang manual, pero mga ilang lang kaya naman na. Meron lang yung mga ganito pag nagbiglang stop tapos arangkada ka, medyo mamamatayan ako hindi ko alam kung bakit. Parang maaga ko yata nare-release yung clutch or ewan ko. Yung mga naka GLX din dyan na nanonood, comment lang kayo kung anong masasabi nyo. Yun, hindi ko na pina-adjust para safe tayo. Hirap din kasi yung mabalik-balik ka ba tapos sanayin na lang natin. Yung isa pa palang pinaalis ko doon sa doon sa optional naman na listahan ng PMS, yung windshield washer. Kasi parang di ko pa yata nagamit yun mula nung nakuha namin to. And medyo mahal din siya. Nasa rin yata yun 700. So parang ang gagawin is lalagyan lang, papalitan lang ganon or tatap up lang. Kaya pinalis ko na. Ang isa ko rin na pinaalis yung bukod doon sa ayan, sa atin stop si kuya. Bukod doon sa diesel decarb,
Yung ano rin, engine treatment. Kasi sabi ni Kuyang na service provider, yun daw para sa cold start. Para malagaan daw yung makina natin. So, tayo naman bago mag-start din ng makina, bago umalis, pinapainit na natin. So, para sa akin, sapat na yung ano niya, yung oil na pinalit nila para gawin yung trabaho nun. Kaya pinalis ko na lang din. So, medyo nakatipid-tipid tayo ng ano. Ang unang estimate sa atin doon is 13. Yan. 13 plus, 13,000 plus. So, naging 8,007 pesos na lang. So, parang 5,000 din yung natipid natin ngayong first PMS. And, pag-iipunan na lang natin. Or pag-iipunan ko na lang yung para sa ano niya, 10,000. Second PMS na 10K. Kasi, nakikita ko dun sa ibang mga nakamontero na ano, na YouTuber din, yung ano nila, yung anong tawag dito, second PMS nila is meron pa yung 5,000 kilometers na second PMS. Pero ang gagawin lang naman daw doon is checking ng brakes, tsaka top up ng ano, ng oil. Yun. So, ang maganda ngayon sa nakuha natin na adjustment nila is ano na, 10,000 kilometers na, or 6 months. So whichever comes first na lang yung ano, yung susundin natin. Pero sabi naman din dun sa service provider, reminder lang naman daw yon, yung parang ano, ang tawag doon, booking na ginawa. Kasi ang nilagay na booking is December. Sabi ko, hindi naman kami ganong nagbabiyahe. Tsaka yung first 1,000 nga natin, parang hirap pang abutin sa isang buwan. So paano pa yung 10,000? Baka kulang pa isang taon doon. So ang sabi naman, pwede naman daw kahit ano na, after 1 year na ulit. Kasi designed naman daw yung ano, yung tawag dito, yung oil na nilagay na kayang abutin yung 1 year. Yun, so titignan natin. Kasi ako naman talaga doon sa ano, sa mga previous na nahawakan kong sasakyan, every 6 months ako nag-change oil, nagme-maintenance. Kahit hindi abutin yung mga kilometers, basta maabot na ng 6 months, 5 months, ganon, PMS na agad para ma-maintain lang. Kasi yun naman talaga yung habol natin sa maintenance yung ma-maintain yung sasakyan to its pinaka tawag doon, condition na walang sira, hindi masisira, ganon, naka-preventive tayo. Yun. So, tignan natin kung papabutin ko siya ng 1 year. Parang hindi rin ako kampante. So, baka siguro mga 10 months, ganon na lang ang gagawin ko. Kasi ang next din naman doon after yung 10,000 kilometers is 20,000 na. Parang matagal na yun. Parang once a year na rin yun. Yun din naman yung sabi doon sa kasa kanina. So, yun na lang din susundin ko para hindi gaanong mabigat. Yun nga lang, may ipon siya. Sasabay ko na rin siguro doon yung engine treatment, yung mga ganon, yung mga pinalis ko nung pinalis ko kanina.
Yun, oh, pansinin nyo dito sa Baguio Fog. Tapos ano pa, traffic pa rin. Lakas pa ng ulan. Tapos yun, ang nahirapan talaga ako dito, yung ano, yung adjustment ko sa clutch. Pero pag-usapan na lang natin yan sa susunod. So far, hindi pa naman ako namamatayan ngayong pauwi. May halong kaba rin to eh. Mag-drive ng manual. Kasi wala siya nung hill start assist ba ang tawag doon? HSA. Yun. Meron din ako napanood si Escape Zone. Manual yung sa kanya pero rare. Meron siyang hill start assist. So ito kasing GLX natin walang ganun. Yun yata kasi is siya parang GLS na manual. Parang ganun siya. So may ganun siyang feature. So itong GLX 2026 wala siyang ganun. Yun, parang may daya din yun pero 2 seconds lang naman siya. So parang ganun din. Yun. Pero malayo pa rin talagang mas safe mag drive dito sa Baguio kaysa sa sa Manila, sa mga lugar na talagang dami rin kasing dito driver na talagang marunong magbigay. Yun. Ayun lang. So malapit na rin makauwi. And tapusin na lang natin tong POV drive. Yun. Hindi ko alam kung unang upload ko to sa channel natin para sa Montero natin. Pero baka ito na siguro yung first upload ko ng tungkol sa ating Montero. Alright. May iba naman, siyempre puro bike yung upload natin. May nag-acquire naman tayo ng brand new kaya content na rin natin. Yun, abangan nyo rin yung mga pakunti-kunting upgrade na ginawa ko dito sa Montero bago pa umabot ng 1,000. Tsaka yung mga susunod pa na upgrade natin na gagawin para mas ma-enjoy natin tong Montero. Yun. Actually, parang mas confident pa nga ako mag-drive na mag-isa kaysa yung may sakay ako kasi siyempre napapansin din nila na parang naninibago ka. Pag mag-isa ka naman walang problema, pero pag may sakay na ako, yun lang, kabado. Lalo pat yung safety kasi yung yung inaalala ko rin. Kaya yun, medyo kabado pag may sakay. Okay, pagbigyan na natin si Idol. Ayun. Yun lang. So malapit na akong makauwi. Maraming salamat sa panonood. So paano, next video na ulit. Let's go.